Karanasan bilang 61. Agosto 11, 2024, araw ng linggo. Nagsimula kami ng isang maliit na grupo ngayong araw na ito para puntahan ang astral plane. Pero mayroong 4 na kategorya. Yung conscious o consciousness, yung subconscious, yung supra-conscious, at superconscious. Maliban sa consciousness or state of consciousness, yung 3 nating nabanggit at hindi pa natin sinali yung terra-conscious at plasma-conscious. Yung grupo ng tao na kasama ko sa paglalakbay pagpunta sa isa sa mga super universe at nagbago ang kanilang pananaw tungkol sa langit dahil ipinaranas ko rin sa kanila ang makarating sa 7 langit na hindi sila sumasakay sa gondola. Lahat kasi ng paglalakbay sa mga lugar na nasabi ay gumagamit ng sasakyang pandagat na kagaya ng gondola, pero mas malaking bersyon. Pero hindi namin ginamit ito at mas may ginamit kaming mas mabilis na paraan. Pagdating namin sa isa sa mga super universes, nakita namin ang isang katotohanan na mayroon talagang ibang existence. Hindi lang namin nahawakan physically, pero yon ay nag-i-exist sa isipan namin. Bukod doon, binalidate ko at inisa-isa ko ang mga naging karanasan nila habang naglalakbay. At marami nga silang mga input o information. Gayon din, nung nagpunta sila o kami sa 7 langit, na nakita pa namin doon ang mga kamag-anak namin. Kagaya ng sa akin, tinulungan pa ako ng tatay ko at ng nanay ko upang marating namin ang dapat namin marating. Sa susunod na linggo, gagawa ulit kami ng ganitong uri ng paglalakbay at como halos o sabihin na lang natin 100% nakasama sa paglalakbay na iyon ay puro mga bagito. Sabi nga ng isa sa moderator namin, mayroong mga nahilo, mayroong napagod o mayroong nagkaroon ng migraine. Natural lamang na maranasan ito. Lalo na kung hindi ko sila inihanda papunta doon. Ano ibig sabihin? Hindi maaaring isagawa ang ganitong paglalakbay kung kumain ng karne dahil mabibigatan sila. At nakita nila ang katotohanan na hindi pa nila nabasa sa libro. Sa susunod na yung paglalakbay, mayroon na silang karanasan. Sana maintindihan ninyo ang ganitong pangyayari ng buhay. Maging bukas ang ating isipan sa mga nagaganap sa ating sarili, sa ating paligid, at mag-imbestiga tayo kung ano ba ang katotohanan. Napapanahon na ito dahil marami sa atin ang pinapaniwala ng mga bagay-bagay kaya hindi tayo umaabante. Walang spiritual progress dahil dito.